dyan and sa lahat na nandito sa face-to-face event natin right now. Yan. So, yun. Good afternoon. Good afternoon. Yan. So, kumbaga, I know for sure itong training na to hindi na bago po sa ating lahat. Kung nanonood kayo sa Zoom or nanonood po kayo ng training sa Ascensius Prime. Okay po? Pero right now, uulitin ko and may idadagdag lang po ako dito yan for the sake of mastery na tinatawag. Okay po? Kasi, kumbaga, ito pong ibabagsak ko po dito na New Ascenders Orientation is, kumbaga, in-incline ko or inano ko sa sarili ko. Kumbaga, sabi nga, di ba, you cannot give what you don't have. So, hindi ko din pwedeng maituro yung isang bagay na hindi ko muna pinagdaanan and of course, hindi ko na-face, hindi ko na-improve. Okay po. So, ngayon, halos karamihan po kasi dito mga baguhan. Okay po. Para at least mas ibabagsak ko po siya sa kung ano yung facing ko din. Okay po ba yun? Yes! So, ito, kumbaga, yan, New Ascenders Orientation po, ang unang itatopic po natin, itong principles needed to succeed. Okay na, yan. Principles needed to succeed, which is yung mindset. Yan. So, sa mga baguhan dito, kakasali pa lang, ito talaga yung, pinaaral sa amin before. Yung sabi dati na, ano ba yung pinagdadaanan mo, aside sa humataw lang, mag-NECO, mag-NDO. So right now, since nasa Ascendra International na tayo, hindi na namin sasabihin na mag-NECO or NDO kayo, mag-NOW. Bakit now? Kasi hindi po pwedeng mamaya, hindi po pwedeng bukas, ngayon. Yes. Ngayon. Yan, ganon. So, ikalayin mo yun, naisip pala yun, yan, basta now, yung Ascenders Orientation, Beginner's Guide and Skills Needed. Yan. So ngayon, may tatanong lang ako. Yan. Ito kay SP, yan, Justin. Yan. Tayo ka muna. Yan, nakatayo na. Yan. So ngayon, bago ka naging part ng Ascensius Prime na community natin, ano yung unang nilabas mong puhunan? Yung 8-5. Okay, palakpakan naman natin. Yan. So, he was referring for the financial capital na sinasabi. Pero alam mo ba, Justin, hindi lang dito 8-5 yung ilalabas mo. Hindi, next. Yan. Hindi lang dito 8-5, yan. Hindi lang dito 8-5 yung ilalabas po natin, SP Justin. Bakit? Kasi we have a lot of capital na kailangan i-take to consider natin. Okay? So, sa lahat na dyan, we have mental capital, physical capital, emotional capital, financial, technical, and social. So, according to my studies and according to my experience, yan, ang pinakamabilis na capital, ano yun? Diba, financial? Okay po. Financial ang pinakamabilis. Kasi yun po yung unang ginagawa ng paraan para maging part ka or maging official ka ng company, official part. Yan. Pero, di ba 8-5 yung nilabas mong pera? Alam mo hindi lang tayo nag-i-end sa 8-5. Since negosyo ito, and we are aiming to earn big, okay? Monthly, daily, weekly, monthly, hanggang sa nandito ka sa Ascensius Prime or dito sa Ascendra International, usapang pera. Ngayon, hindi tayo puro ganito, receive. Dapat nagbibigay din tayo. Saan din papasok? Dito, the moment na, let's say, for the benefit of all, may tinatawag tayo right now na subscription. Okay? Monthly subscription po siya. Yan. So ngayon, tapos na ako. Naglabas na ako ng pera. Kakasali ko pa nga lang. Lalabas na naman ng pera. Parang ganun. May mga ganun po. And that's normal. Valid po yung kung ano yung hinaing right now when it comes sa maglalabas ka ng pera panibago. Take note po, negosyo po kasi to. Kung nangangarap po tayo kumita ng pera na marireceive natin, kikita pa tayo, dapat huwag natin kakalimutin din na lumabas ng pera.
One of that is yung maintenance ng negosyo natin. Or mas kilala po siya sa subscription. So ngayon, since ngayon ka i-activate for this month, for the month of December, magsusubscribe ka na din. Ano yung meaning ng subscription? Para po siyang maintenance ng negosyo natin. Okay? Kasi kung i-compare po natin siya sa traditional business, kung sa traditional business po, minimaintain yung isang negosyo, nagbabayad ng empleyado. May mga overhead expenses. Yan. Nagbabayad ng tubig, kuryente, tauhan, di ba? Yan. So, ang daming minimaintain na mga maintenance sa traditional business. Eh dito po, hindi naman na tayo, di man nga tayo nagpapasahod kina kuya, kina ate, dito. Yon, so may office tayo, hindi tayo nagbabayad dito ng renta. Nakikigamit lang tayo. So, hindi na yon, hindi part yun ng subscription natin. Yung lalabasan mo pa ng panibagong pera is yung subscription in order for us to enjoy the benefits na binibigay ng company, which is yung turbo na sinasabi. Yung triple unified recurring bonus. Okay po. So ngayon, for the month of December pa, kasi 2 months free tayo. Pero, paano 2 months? Okay? Since yung company natin, advance kasi siya. Okay? So for this month, i-activate. Okay? For this month, magka-count na agad. November, December. So for December, second month mo. So, free ka for 2 months. For the month of December, since we are advanced na nag-ano ng subscription, for the month of December, ready mo na yung 899 pesos mo. So parang ang laki. O, di ba? Yan mo naman isipin natin, ang laki. Ngayon, di ba, ano yung pinakapangarap mong income dito na gusto mo munang maanlak? Magkano? Yung gusto mo munang maanlak for the month of this month, the following month, magkano? O, 10K. Yung 10K na yon kikitain mo for starting this month hanggang first week of December. Ngayon, alin po ba yung mas malaki? Yung ilalabas mo na 899? Or yung 10,000 na goal income mo? Oh, yun siya. Kumbaga, ang tao kasi, kaya lang naman na kasi ang iniisip nila yung palabas. Hindi nila inaalam ano yung possible, magkano yung possible na babalik sa kanila the moment na mag-subscribe sila. Yan, mentor. Parehas sa Facebook. Kung hindi ka mag-subscribe, hindi ka kikita. Yes, exactly. Yan. So, kumbaga, that's one of the example. Pareho din sa yung sa Netflix, pag di ka nag-subscribe mentor, di ba, wala na, hindi mo na magagamit. Parang ganun din dito. Yon. So, Viva Max, ayun naman yung Parang internet. Pag di ka ganun. Ah. Ganun siya. So, yun. Ang subscription po kasi, yan, talagang ginagawa siya. Kung galing na sa previous company, ginagawa talaga siya. So, for this new era, I mean, dito sa Ascendra po, mas maganda na natin siya. Kung nanonood kayo or nandun kayo sa mismong training ng company po, which is yung subscription siya, actually hindi siya gastos. Okay po, hindi siya gastos. Talagang mas kapag kasi share ko lang po, nung kahapon, kagabi, excited kasi ako talaga ng maintenance. Kahapon pa lang mga 6 p.m. Yun. Kumbaga real time talaga siya. Kumakagat 8 pesos, 10 pesos, pinakamalaki ko 10 pesos. Oo, 10 pesos siya. What if umabot sa point na 2 to 3 years from now, yung 10 pesos na yun, may 1,000 ako na tao na nagsusubscribe. Magkano yun? Di ba ang laki? Kumbaga, hindi kasi natin muna ngayon nakikita kasi syempre bago pa lang. Pero yung potential na at least nare-ready mo na po yung portal mo na makapag-subscribe ka ngayon. Kasi di mo alam malay mo, ibigay na pala the following month sa'yo yung executive. Yes. Tama? Tapos di ka nakapag-subscribe, babangga na sana, yung kumagat yung DRB lang. What if, naka-associate ka pala, di ba? Sayang sana, may 600 ka pa kikitain. What if, pinagsabay mo din yung pag-rank up? So, ganun siya. Hindi po tayo nauubos na, executive na ako, wala na akong lalabas na pera. Di ba people's business po ito? Alam ka naman kumikita ka as upline or success partner, tapos yung mga business partner mo, hindi mo malang naililibre or nailalabas. Tama? Part po siya.
Kumbaga since nasa, ano po tayo, nasa business po tayo na helping business, kumbaga, ano ba naman yung ilabas mo sila, di ba? I-meeting mo, i-outing mo, kumbaga part talaga yun. Ganun siya, para makita mo yung mga tao. Yan. Kasi yung tao, nag-iisi yan the moment na nafe-feel din nilang valued sila. So ngayon, pag nakikita nilang kumikita, di ba, kumikita na tayo. So mas maganda na i-share. Kasi ako, i-share ko lang sa inyo, nung sumali po ako dito sa previous company, ito na din ang office. Tapos, ano kasi, ewan ko ba ba't very kasi sa akin yung gano'n na simple gesture. Dinala ako ng apply ko dyan sa Matias. Pinakain sa akin yung kinalas, tapos, empanada. So, na-enjoy ko yung gano'n. Kasi, pinag-uusapan pa nga, tapos may pagkain. Siyempre, busog yung soul mo, busog din yung diwa mo, lahat-lahat. Kaya gusto ko mag-attend that time. Mag-attend ng, mag-attend ng training, mag-attend na, tapos gustong-gusto ko, meron akong business partner. Kasi yung apply ko, the moment na may nahit ako na goal, may reward siya. Masiba din yung apply ko. Lalaki kasi yung kaklase ko sa Divine. So parati kami, pinapahit niya yung buffet, yung as in pagkain, like gathering, outing, gano'n. Yun yung na-enjoy ko. So, doon ako kumbaga, dito sa negosyo natin, since nangangarap tayo ng malaki, kumita, hindi lang nagtatapos na naglabas tayo ng puhunan ngayon, end na yun. Wala tayong lalabas. Kung nangangarap po tayo kumita ng malaki, syempre, yung kasi ng buhay proper inflow and outflow. Hindi po pwedeng receive lang tayo ng receive. Dapat magbigay din tayo. Okay? Sana mas naintindihan. And of course, yung mental. Yan. Ang pinaka, di ba, nasolusyonan na natin. Naging part na tayo ng company, naging part na tayo ng community. Ngayon naman, syempre, hindi lang din nag-e-end. Tama? Papasok na po tayo dun sa mental and emotional. Yan. So, sa mental, dito tayo mas tuturuan paano natin makukuha yung kung ano yung mga gusto natin. Okay? So, let's say, halimbawa, si Coach Justin, nangangarap siyang kumita ng 10,000 pesos. Ngayon, dapat sa utak pa lang ni Coach Justin, tanggap niya na nakikita siya ng 10,000. Ngayon, the moment na nagda-doubt siya, the moment na hindi pa tanggap ng utak niya na parang naguguluhan siya, nalilito siya, na parang ang laki ng 10,000 para makuha niya, hindi siya mangyayari. Parang, di ba, ang sabi, begin with the end in mind. Tama, sa utak pa lang po natin dapat, tapos na. Tama? Lahat ng nangyayari, or lahat ng gusto natin, pag sa utak pa lang tapos na, mabilis siya. Tapos may mga instances na nasasabi natin, parang nangyari na to, na-encounter yung gano'n. May mga gano'n siya. So, yun. Kumbaga, kahit naman ako, nung mga times na ginagawan ko ng paraan yung ganitong negosyo, way back then, talagang sabi ko, gusto ko kumita dito, gusto kong mag-talk, and until ngayon, yun na yung nangyayari. Kumbaga, nag-start talaga sa utak lahat. And dito, di ba may mga instances na masasabi natin na, di ba familiar kayo na, di ba nag-aagaw buhay? May agaw buhay na term. Dito may agaw isip or nagsa-second thought ka. The moment na mangyari na daw yun, kahit gaano pa daw po tayo kagaling, gaano tayo sure na makukuha natin yan, the moment na may pumitik, kahit 1%, 2% of that, hindi siya nangyayari usually. Parang ganun. Kaya very, kumbaga challenging, i-balance itong mental and emotional. Dapat na ma-manage po natin yung thought natin. Kaya may mga instances, di ba, pag gumigising tayo, araw-araw, good vibes ka naman bago matulog. Tapos pagising mo, minsan iba. So, dapat pagising daw, mental rehearse mo na this day, today is a great day, today is a, fruitful day, prosperous day, full of blessings, gano'n. Para at least yun po yung ma-manifest. Again, ilang beses na din ako gumising halos araw-araw, but I choose to be okay kasi syempre, the moment na piliin mo yung taliwas doon, edi sayang yung buong araw na kahit may ginagawa kang productive dahil iba yung iniisip mo, taliwas sa kung ano yung ginagawa mo, hindi pa din na ma-manifest. Kaya may mga instances po, familiar kayo na parang ang dami nyo lang nakakausap. Diba? Ang dami nyo nakakausap, ang dami mo close deal, halos, alam mo yun,
magsasabi ng kung kailan magpapadala pero hindi natutupad or hindi nangyayari siya sa as is na gusto mo. So, it's because pala dun sa mental na ginagawa natin na yung hindi natin siya na-rehearse ng mas maayos. Though, ako naman kasi, that time na nag-start ako dito, talagang yun yung nakapag-challenge sa akin. Kasi syempre, di ba, pag pinanganak ka or yung program mo is talagang babad sa negative. Hindi kasi agad-agad siya na real quick na babago. Pero, since nga, meron tayong mga trainings, yung The Secret, yan, and yung mga kagaya nitong trainings, nagagamot siya. Okay? Hindi magiging madali, pero the moment you choose na maging madali siya. So, yun yung ma-share ko dito. And yun, totoo yun. Na the moment na kung nangangarap po tayo kumita ng malaki, dapat tanggap natin, nataasan na natin yung mental wallet natin. Okay? Yun siya. Na-manage natin yun para at least kahit papano, sa utak pa lang, tapos na-enjoy mo na, na-imagine mo na, and mangyayari talaga siya. Legit talaga siya na nangyayari. Okay? Yun. So ngayon, yung physical naman. Yun. Yung physical, di ba, gusto natin kumita dito ng malaki, gusto natin maging successful. Bago daw po tayo mag-arrive doon, dapat ngayon ginagawa na natin. Kumbaga, gusto natin maging successful the way na manamit po tayo, di ba, mag-talk, yung appearance natin, maging healthy, maging ano po tayo. Yun yung sabi doon sa physical. Ngayon, parang halimbawa, di ba, magpe-present tayo sa prospect. Dapat, yung appearance natin, di ba kasi sasabihin mo, tutulungan kita dito, tutulungan kitang kumita, yan. Tapos ang itsura po natin hindi kayaya, baka sabihan tayo ng prospect natin na baka ikaw yung kailangan ng tulong. Parang ganun. So, hindi siya magiging madali sa una, lalo pa kung first timer po tayo. Pero the moment kasi na gustuhin natin, na lalawian, alam mo yun, before kasi, ang ugali ko, very, perfectionist. Parang ang ugali ko before, bakit ko gagawin yung isang bagay na hindi pa naman nangyayari ngayon? Kasi dito po sa industriya natin, advance, you are doing the things you want in advance. Gusto mong, maging magaling na speaker, magpa-practice ka na. Parang gagawin mo na ngayon yung that time, sabi ko, ba't ako magsusot ng ganito? Ba't ko yan gagawin? Hindi pa naman ako ganon. Yung parang ganon. Parati akong may questions, parati akong may tanong. And yun, parang that time kasi, ang tagal ko din. It took me 2 years para mabuo yung million na kinita ko sa previous company. 2 years and a half. Yun siya. Sa sobrang katigasan ng ulo ko na, sabi ng mentor ko, or na mentor Christine before, ito na kasi yung gawin mo. That time, nagre-repel. Di ba? Nagre-repel. Kasi hindi yun yung nakasanayan ko Hindi yun yung aking nakagawian ko. Pero, since nga nakikita ko naman sa kanila na the moment na ginagawa nila, nagkakaroon sila ng results, ginawa ko din. Pero, tinagalan ko. Ginawa ko na din naman, tinagalan ko. Kaya matagal din yung result ko before. So, paano siya? Paano siya mag-start? Di ba yung barley? Mag-offer tayo, maganda. At least kahit pa paano, nagtitake tayo, alam natin yung lasa. Ganon yun, papasok. Be the product of our own product. Yung appearance din natin, kahit pa paano, hindi pa naman mamahalin. Ito po, nag-start ako dito sa ganitong industriya. Yung mga code ko po, galing sa UK. Yun, UK 2X. Yun, hindi ko yung kinakaya yun. Bakit? Kasi, kumbaga, ang perception ko in life, kahit ganun man, maganda pa rin ako tingnan, at the same time, magaling naman ako magsalita. Kumbaga, alin mo man yung maganda nga yung suit mo, tapos pag nandun ka naman sa gitna, hindi ka naman makapagsalita. So, parang ganun. Parang sabi ko, dadalhin ko na lang sa kung ano yung galing ko. Doon nag-start. Hanggang sa nung kumita na ako, nakakabili na ako ng mga bagay na before hindi ko kaya. Parang ganun. So, hindi ka naman agad-agad na bibili ka na agad-agad ng mamahaling branded, gano'n. Sa tingin mong okay yung code, yun. Sa TikTok, meron mga 300 plus, 400 plus. Maganda, gwapo ka na doon tingnan. NBA Di ba? Kasi dito, imagine mo, grabe, thank you so much. Uuwi ka po ng Pilipinas para mag-attend ng yan. So, yun siya. Kumbaga, hindi naman yan. Yung tao kasi, the moment na
maganda ka tingnan, okay ka tingnan, okay siya. Black. Okay? Yun. And of course, emotion. Dito, talaga, kumbaga, hindi lang po tayo maglalabas ng pera, hindi lang po natin gagalingan physically, talagang aside sa mental, maging emotionally inclined tayo sa pagnenegosyo. Kasi, kagaya ng mental, pag hindi po natin siya naayos, tapos maging emotional pa tayo, tapos doroble pa siya, talaga, paralyzed. Ganon. Kumbaga natin kasi, again, hindi naman ako kasi pinanganak na networker agad. Hindi, wala sa relatives naming networker. May mga nag-try, hindi naman nila ginawa yung part nila. Kaya ang pinifeed nila sa akin, yung very, very positive na system. So ngayon, that time, kahit may mga taong nag-ano na sa akin, nag-negative. Okay? Ganun talaga siya, mga kamag-anak and all that. Kumbaga dahil sa community na gagayad sa akin, mas na-surpass ko yun. Kasi, doon pa lang sa mental, yung mental rehearse na sinasabi ko kanina, na yung mga mentors ko kasi, na ako, kumbaga, ano nga yung tawag doon? Tigsabihan ako ahead of time. Na, time will come, the moment na gagawin mo to, meron kang ma-encounter ng mga ganitong bagay. And ito yung pinaka-the best mong gawin. Kumbaga, inunahan na nila ako, tig-shielding na nila ako, na sabi nila, the moment na gagawin mo to, hindi lahat ng kamag-anak mo mag-a-agree. Halos lahat ng malapit sa'yo is magdi-disagree sa'yo. Ang pinaka-the best mong gawin, ituloy mo. Okay? Kasi the moment na nakikita mo na nagiging okay, mas lalo mo pang galingan kasi para at least, hindi para patunayan sa kanila na mali sila, pero para ma-fulfill mo sa sarili mo na tama yung choice na ginawa mo. Eh, tatay, buti na lang, sila mentor team naman kasi yung dati sa amin, yung closer's edge na ginagawa natin, uso na yan sa amin before. Talagang pinakausap yan sa amin, pinakausap kami sa mentors, and yan yung unang nasolusyonan sa akin yung mental. Nag-follow na lang yan lahat kasi sa tinuturo, every training. Okay po? Ganun siya. So ngayon, sa emotion naman, kumbaga, para natin magawa siya, ibabalik po natin yung sarili natin sa mga ganitong training, sa now. Okay? Kasi doon napapasok yung, syempre, di ba, may mga, alam mo yun, ako kasi that time, sa sobrang pagka-sensitive ko, di ba, pag sensitive ka na tao, dalawa yun. Naiintindihan mo yung sa kabilang side, sa side niya, tapos ikaw naman, parang kakonti-konti, sensitive ka, parang gano'n, kakonti-konti sabi sa'yo, react ka kagad, kakonti-konti, gano'n. In-improve ko yun dito. Yun. So, natutunan ko yun sa mga training. So, ngayon, sa mga baguhan ko or even sa mga kasabayan ko po dito, syempre, hindi naman po tayo perfect. Dadaan at dadaan pa din po yun. Mag-flip at mag-flip pa po yun. Mag-aano pa po yun sa atin. Kumbaga, ang pinaka-the best na gawin po natin, breathe in, breathe out. Ganon, kasi may mga instances, umaano pa din siya, lalo pag mga kabuwanan, hindi mo alam, hindi mo paliwanag kung kaway mo ng mundo, lahat ng makita mo, kaway mo. Parang ganon. So, kumbaga, ang pinaka-the best lang po natin na gawin, kung galit ka sa tao, dama yung negosyo. Parang ganon. Yun. So, I know na hindi ako perfect sa lahat ng mga kasama ko dito sa hub. Pero, kumbaga, kumbaga kunin niyo lang po yung kung ano yung makakatulong sa inyo right now. Sa sinasabi ko. Kasi, kumbaga, ang bottom line dito, ako yung nagsasalita, ako yung nag-training. So, yun na siya. Bibigyan ko lang din ng justification kung ano yung role na binigay sa akin. And of course, yung technical. Dito po, sa negosyo natin, talagang dapat, hindi naman cream of the crop tayo na dapat alam natin lahat. Pero at least kahit papano, alam natin lahat ng ginagawa inside our team. Let's say, ako po hindi ako dati magaling sa ganito, sa pagtotalk. Kumbaga, mas gusto ko behind the scene. Ako yung taga-ganyan, taga-next, ako yung taga-setup, taga-create ng script, taga-create ng slide before. Ako lang yung mag-create ng program flow. Yun lang yung gawain ko before. Kasi mahihain ako. Parang gusto ko na siya yung mag-grow, tapos ako lang yung mag-turo sa kanya. Yun yung gawain ko, and yun din yung gawain ko sa school before. Pero dahil dito, since nag-handle po tayo ng iba't ibang tao, diba? Iba-iba yung galing ng tao na hinahandle natin, iba-iba yung kumbaga personality nila. Dapat alam natin to, yung technical skills. Ano yung technical? Lahat. Yung sa marketing plan,
lahat ng ganitong training, and even sa mga gatherings, lahat din po, pag manage ng event, dapat alam natin yon. Kahit right now, syempre kakasalin mo pa lang, tama, syempre kakasalin mo pa lang, bago ka pa lang. Kumbaga, time will come, dapat alam po natin yon. Bakit? Ano yung benefit nun? Hindi ka kasi iiwan ng taong nagtiwala sa'yo the moment na alam niya na kaya mo siyang tulungan. Ganun siya. So, buti na lang that time, ganun kasi yung ugali ko. Buti na lang kasi, yung upline ko, which is iniwan niya din ako agad, kilala na ako, or kilala ko na yung mga other uplines ko. Kaya doon ako mas nag-stick, doon ako mas napa-stay sa company. Dahil sa nakikita ko na ay, mas mabibring out pa pala yung best in me. Kaya nag-stay ako, hindi na lang sa pera, hindi na lang sa kita-kitaan, mas na-enjoy ko na. Nasabi ko, grabe, kung sa labas ako, empleyado ako, ito lang yung galing ko. Eh dito, lahat na. Imagine niyo sa ginagawa nating negosyo, minsan, mamamalayan mo, ngayon, nurse ka. May sakit daw lang mo, hindi, tutulungan mo yan. Minsan, teacher ka, tuturuan mo talaga. Yun, habaan ng pasensya. Minsan, advisor. Minsan, kahit wala kang love life, bibigyan mo siya ng advice para at least matulungan mo siya, maitawid mo siya dito. Tama, iba-iba yung profession na, kumbaga, ini-embody natin dito. So, yun yung nagustuhan ko. Nasabi ko, kung ano yung value ko, kung sa labas or kung mag-focus ako doon sa dati kong gusto, yun yung value ko. Eh dito, lahat, tama? So, lahat, alam kong gawin. Ganun siya. So, yun. And halimbawa, may mga instances na hindi po tayo magaling sa details, hindi tayo used to it na gumawa ng ganito, ganyan, when it comes sa mga program flow or what, hindi naman siya kabawasan ng pagkatao mo kung itatry mo. Kung baga satisfying na halimbawa, hindi mo ngayon yan alam, ngayon yan, kasi aaralin mo pa lang. Pero the moment na alam mo, na iwan ka man ng mentor, di ba? Yung mentor, magkakaroon ng peace of mind kasi sinasabi, magbakasyon man yung mentor mo, magbakasyon man yung success partner mo, siya merong peace of mind na lahat ng iniwan niya sa hub or sa community niya, kaya. Tama? Ganun siya. So dito, dapat mas naisip po natin, mas gustuhin po natin na gumaling, hindi lang sa pagpapapain, sa pag-asikaso din. Kasi, yung tao, kikita po tayo ng malaki. So pag may sumali sa atin, marami, executive, director, consultant, or kung ano man po yung rank na sumali sila. Pero ang pinakabatayan po doon, yung mag-i-stay sa'yo. So yung tao, mag-i-stay yan, kahit i-workout pa lang niya yung kinikita niya, the moment na nararamdaman niya mismo na hanggang dulo, nandyan ka pa din, and hanggang dulo, nandyan ka pa din para tulungan siya. Ganun po siya. Okay? And social. Yan. So very important na ma-workout po natin yung social. Ako po, very introvert po ako before. Talagang nandyan ako sa gilid. Hindi pansinin, hindi alam na nandyan. Ganon. So, ginusto ko na dito, ma-improve ko yun. Tama? Ma-improve ko siya. Kasi dito po, di ba nag-handle tayo ng tao? Okay? The moment po na magtiwala po yan sa atin, yan, magtiwala, mag-enroll, magpadala ng pera, mag-sign up, yun, doon pa lang mag-start yung gagawin natin. Okay? Doon pa lang mag-start. Oo, kumita tayo, kakagat na agad yun sa portal natin. Pero, ang tanong, ano yung pwede mong magawa para sa kanya, para mag-produce din siya. So ngayon, dyan papasok na yung empathy and sympathy. Dapat alam mo din kung paano mo siya matutulungan, alam niya din or kilala ka din niya. Tama? Para at least, mapagtulungan nyo ng mas mabilis. Okay? Dati, ang ano ko yan yung aside sa mental, emotional, tapos, ito yung pinaka-win-workout ko, mental, emotional, tapos social. Yan. Kasi ito, hindi ko talaga ito ugali before. Hindi ko yan, parang ang ugali ko kasi before, parang sa mga group activities, mas gusto mo na lang mag-isa kaysa sa mapadpad ka sa isang group na ikaw lang din naman yung gagawa. Yung parang ganun yung mentality ko. Tapos dito, mas naging accommodating ako, mas inaral ko paano ako maging
approachable sa tao. Kasi di ba, yung aura ko minsan parang ayaw mo na lapitan. Ganun siya. So, yun. Kumbaga dito, ngayon, may mga series of trainings naman tayo. Mas mag-attend lang tayo. Then, aside sa pag-attend, i-embody natin and gawin lang talaga natin yung part natin. May improve din natin yan. Isa sa mga pwede natin dyan yung sa closer's edge, bukas closer's edge, mahihain ka. Try mo magpakausap sa mentor mo, then kumbaga mapapractice ka na hindi na nagpapakadi. Kunyari ikaw, may friend ka, di ba? Hindi ka na nahiya kay mentor team kasi siya yung success partner. Baka ngayon, kinakabahan ka pang kay mentor Danny o kay mentor Jackie. So, yun yung dapat na i-conquer mo muna. Parang gano'n. So, in that, mas gugustuhin mo siyang ulit-ulitin hanggang sa nagkakaroon ka na napakaraming kausap. And hanggang doon, nagkaroon ka na ng maraming business partner, doon mo naman sila aaralin paano mo sila maturuan, paano mo sila matulungan, paano mo sila maintindihan. Kasi iba-iba po, di ba yung ugali ng tao dito? Iba-iba yung ugali natin. Ako, iba-iba yung ugali ko. Nakikita ko yung mga business partner ko. May magagalitin. May mainisin. Lahat ng ugali ko nandun. So, kumbaga, sabi ko, ito na talaga yung galamay ko. So, doon ka So, yung the best doon na ginagawa ko, kumbaga, may mga instances talaga, papakilmahin ko, tapos tatanungin ko sila isa-isa kung ano yung leadership na gusto nila na i-embody ko para sa kanila. Kasi may mga iba bagang gusto lumanay lang. Kumusta ka na, tita? Nakapagpahinga ka naman po. Tita, may bago po pala tayong reminder from company, yung subscription. Mga ganon. May iba naman na talagang pagbungad mo pa lang, mga ganon. So, dapat ma-improve po natin ito. So, ito sinasabi ko na sa inyo, hindi para matakot, pero para ma-excite. Kasi rewarding po, the moment na kumbaga ma-workout po natin itong capital, lahat ng capital na to. Yan. So ngayon, sa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa 6 na yan, ilan na po dyan yung na-workout natin? So ngayon, mas maganda i-check na natin na at least dapat, para kumita kasi tayo dito ng malaki, lahat ng yan, ma-embody po natin. Okay? Hindi lang mag-i-end dito sa financial. Okay po? I hope, yun po yung assignment sa next month or next year na ako ulit, mag-now, dadaanan ko to, tatanungin ko kayo, di kalala ko kayo lahat. Yan. So, yun. I hope na intindihan po yung mga kailangan natin dito gawin. So, in relation with that, di ba, tapos na yun, capital, lahat. I-improve na lang po natin yung mga hindi pa natin ngayon. So ngayon, we all know na action creates results. Tama? Yes. Bad actions creates bad results. Good actions creates good results. Tama po? Pero, right now, yan, di ba? Action creates results. Sa results po natin lahat ngayon. Lahat. Sasabay ko yung sarili ko. So, sa actions and sa results po natin ngayon. Okay? Yan po ba ang nagre-represent ng fullest potential natin or hindi pa? Ikaw, Mentor Danny, sa ngayon po na actions and results mo right now, yan po ba ang nagre-represent na ng fullest potential mo? Yun! So, hindi pa. Ako din, personally, kung ano po yung action ko right now, kung ano po yung results ko right now, hindi pa po yan yung fullest potential ko. Okay? Hindi pa yan. Kailangan ko pa ng kunting sampal dyan. Yan. Hindi pa yan. Talagang kailangan pa talaga yung talagang something na para maglabas po yung fullest potential ko. Pero bakit? Ano kaya yung reason? Na ngayon, kahit super massive yung ginagawa po natin, is hindi pa din natin sa result. So, yun nga, in connection with that, hindi pa natin nilalabas yung fullest potential natin. Ano yung dahilan? It's because dito po, ito yung pinaka number 1. Hindi po lalabas yung fullest potential natin kapag
palyado po itong Kaya belief pala natin. or certainty natin sa sarili. Let's say, halimbawa, meron po tayong may bawas dyan, mo 80% lang. Yung belief mo na magkakaresulta ang dito, 80% lang na yun lang yung mangyari sa'yo, di ba? Hindi din lalabas. Okay? Let's say for instance, ganito po yung scenario. Dito, sa block na to, naghukay tayo, 20 feet. Hukay natin, Justin, hinukay natin 2. Okay? Yun. Tapos binaon natin dyan yung 200,000 na pang-executive ni Coach McCoy. 200,000 pang-executive. 20 feet dito sa block na to. Yan. Tandaan mo. So ngayon, tinabunan na natin. Okay? Tinabunan natin, siniminto na natin, lahat-lahat. Tinabunan pa natin ng sofa, lahat-lahat. Ngayon, after 2 days, McCoy, diba, Justin, di ba alam mo na nandyan? Yan. So ngayon, sabi ko sa'yo, after 2 days, hukayin mo, pag nahukay mo, pag nakuha mo, sa'yo na yung pang-executive ni McCoy. Ibibigay ko na sa'yo lahat. Yan. Huhukayin mo ba kahit umuulan? Huhukayin mo? Oh, kasi alam mo hukayin mo kahit may trangkaso ka. Hukayin mo kahit madilim. Hukayin mo kahit mag-isa ka lang. Yun, lahat. Kumbaga, nakadepende yun. Kung naniniwala po tayo na dito sa Ascend Juice Prime, dito po sa Ascendra International, magiging successful tayo. Dapat, ngayon pa lang po, ilabas na po natin yung fullest potential natin. Tama? Ganun po siya. Okay? So ngayon, ito po, may office na tayo. Before, dati, nakikita-kita lang tayo kung saan-saan. Minsan sa McDo, minsan dito sa New Blossom. Diba? May office na po tayo Tama? Yun. So, dapat nag-i-increase na po yung belief natin. Okay? And mas maganda, since nakikita na natin, ngayon, up na yung subscription. Ang pinakamaganda kasi, kaya ako excited talaga mag-subscribe. Kasi, alam niyo yun, yung the moment na inopen na ng company yung subscription, ibig sabihin, ready na siya umarangkada. Tama? Kaya dapat ready na din tayo. Okay? Yan. So, ngayon, dapat, kung ngayon, nagkaroon ng circumstances sa buhay mo na nagbawas yung belief system mo, yung certainty mo dito, sa kung ano yung dilema na nangyayari sa'yo right now, situation sa life, yan, kasi hindi yan may iwasan tao tayo. Valid yung kung ano yung nafe-feel mo right now, okay? Hindi tayo perfect, may nafe-feel ka right now na nakapagpababa ng certainty or belief mo sa company, sa mga tao na nag-guide sa'yo. Ngayon pa lang po, sabayan niyo po ako. Di ba? Talagang i-sure na natin, 100% bago matapos yung araw na to, and for the rest of the days, yan, talagang itaas na po natin. Kasi the moment na 100% po yung certainty natin, yung belief natin, nagiging 100% din po yung potential natin. And with that, 100% yung massive action na ilalabas natin. Tama po ba? Yan. And of course, yung result. Okay? Yun siya. So, yun. Okay? So, nakakatuwa kasi, kumbaga, ako mismo, challenge ko yung sarili ko para the moment na magnaw ako ulit, at least may panibago na akong example sa inyo na with this training right now, mabibigay kong example sa inyo. Diba? So, ngayon, sabay-sabay tayo. So, ngayon, kung ikaw, ang baba pa ng belief system mo, it's because kakasali mo lang, no worries. Been there before. Pero right now, sabihin ko po sa'yo, the moment na nandito ka lang din naman, okay? And ang dami natin dito sa office, di ba? For sure, may talagang magiging, dito, massive yung results natin sa mga susunod na buwan, taon. Tama? So, yun po yung parati nating alalahanin. Again, first, improve natin yung kanina, yung mga capital. And of course, ito, parati natin itong alalahanin. Okay? So, next po tayo. Ayan. So, ngayon naman, di ba, alam na natin, nataas na natin yung 100% potential natin or belief. Yan, ngayon naman, ito, alin po ba yung i-consider natin? Lead life or accept life? Accept life. Yan. O, Coach McCoy, ano yung sa'yo? Pili ka, lead life or accept life? Same. Paano mo sabi? Lead life. Ibig sabihin, you are up to change to have a better future.
future. Parang ganon, ang ibig sabihin yan. Accept life, kung ano yung buhay mo right now, accept mo na lang. Parang ganon. Okay, ano yun sa'yo? Lead life. Yan, tama. So, yung lead life kasi, you are willing to change for a better result. You are willing to do something to be better. Parang ganun. Kasi diba, ako, ito, share ko lang sa inyo. Anak ko ako ng magsasaka. Okay? Parati ko yung kinukwento kasi I'm proud. Okay? Working student po ako ng college. Pero kung nag-settle na po ako doon, at hindi po ako naghanap ng pwedeng pagkakitaan pa para at least maging okay po yung buhay ko, hindi ganun dati. Kaya ang ginawa ko po, nag-lead life ako. Kumbaga, hindi ko naman sure. Okay? Kasi before, nakilala ko tong ganitong industriya, pandemic era. That was January 23, Sunday, 2021. Tandang-tanda ko pa before. Nakita ko tong company or industriya na to. Ayan, sabi ko that time, sawa na kasi ako sa sakto-sakto lang eh. Di ba? Sawa na ako sa tama na eh, hanggang dyan na lang. Tama? Kumbaga sabi ko, libre lang din naman mangarap. Okay? Pero sa pagtupad doon, syempre may bayad talaga. Diba? Kailangan nating mag-effort. Pero sabi ko, at least, masasabi ko sa sarili ko na ginawa ko yung part ko. Kaya right now, ano man yung situation nyo right now? Kakasimula mo lang? Kaka-start mo lang? Okay? Right now, may mga situation ka in life, yan, na nakukonfuse ka. Always remember na lead life. Lead mo yan. May ibubuga ka pa, may ilalabas ka pa. Hindi lang yan yun. Hindi lang ngayon yan, hindi ka lang hanggang dyan. Di ba? Yan yung pinaka-right term. Kumbaga, mangarap tayo ng malaki. Di ba? Kasi, sabihin natin, eto, share ko lang. Sabi ko dati, hindi naman ito ibibigay sa akin ni Lord na community, na situation ng buhay ko, kung hindi ako dito, magiging successful. Kasi walang accident na dito sa mundo eh. Ang dami-dami ba naman ng pwedeng makita, bakit napadpad pa ako dito? Diba? Sa dami-dami ng hahanap right now ng opportunity, bakit ikaw pa yung nandito? Tama? Sa dami-dami ng kasing edad mo, at kapangalan ko, di ba dami ko sa kapangalan sa Facebook, pero bakit ako, dito? Tama? So, yun. Accept na ikaw yan ngayon, pero huwag ka mag-settle dyan. Bagos, mas piliin mo na i-live mo yung life sa change, mas i-accept mo na right now, yan, may kailangan kang gawin. Ganon siya. Kasi, hindi ba nag-i-endo na, official part na ako na San Jus Prime, magaling yung community, yung mga mentors, yung founding partner, pero kung hindi ka naman gagalaw, and hindi mo i-embrace yung change na gusto mangyari ng FP natin, okay, wala man mangyayari. Okay, hindi lang doon nagtatapos. Okay po, I hope na kuha yung thought. And of course, next po, yan. So, kasi, bakit ko yung sinama doon? Kasi po, yung success kasi, hindi siya accidental. Okay, yung sinasabi ko kanina. Kung i-accept mo yung buhay mo right now, edi, be it. Tama? Pero ito sabihin ko po sa inyo, kung ano po yung nangyayari sa mga kumikita ng malalaki dito sa negosyo natin, dito sa industriya natin, even si Mentor Jackie, kung ano po yung kinikita niya right now, ginusto niya po yun. Tama? So ngayon, kumbaga, kung ano yung gusto natin na mangyari sa atin by year 2026, ngayon pa lang gustuhin na natin. Yes. Tama? So ngayon, eto ako gusto ko talaga na nagtutalk ako dito na lahat leaders ko na. Tama? Kasi, imagine kumbaga ang sarap na nagtutalk ka, na-inspire ka ng maraming tao, tapos mga leaders mo at karamihan. Yes. Tama? Ganun siya. Pero dahil sa gusto kong magkaresulta, gusto kong may mangyari sa akin dito, ginusto ko pa din na mag-talk kahit iilan pa lang dito yung leaders ko. Tama? Ganun siya. So ngayon, dito, sabi sa mga mentors dati na nagtatanong ako, before kasi, magtatanong ako, hanggang kailan, ilang years, ilang months po ba ako kikita ng ganitong amount? Parang ganon. Parating sinasabi lang sa akin that time, ikaw, depende sa'yo. Tapos sabi ko, depende sa akin, depende ganun. Ang sabi pala nun, depende sa'yo kung kailan mo gugustuhin na kumita agad ng ganyang amount.
Tama? Na I hope na naiintindihan po ako. So, kasi dito po, parati sinasabi, di ba, ng mentors before, ngayon ko lang na-appreciate. Pag nagtatanong kasi ako before, sabi ko, ano, gusto po kasi kumita ng ganitong amount. Ang parati lang sinasabi sa akin, humataw ka lang. Humataw lang. Tawa. Yung ganon. So, kasi, sabi niya, di ba, nagawa ko na. Ito, share ko lang sa inyo. Si Mentor Team, dati, ang pinagawa niya sa akin, that time kasi, July 2023, I think, gusto kong kumita talaga ng malaki. Kasi that was the time na kakagraduate lang ako, pinapauwi na ako ng parents ko, yun yung nangyayari. Ang sabi sa akin ni Mentor Team, humataw ka lang kasi. Sabi, ikaw, umiiyak ka deep inside. At dami mong dahilan, pero sabi ng mentor, humataw ka lang. Yan, humataw lang daw ako. Hinataw ko. Sabi niya, kumita ka ng first 20K for this month. Pag na-hit mo yan, may reward ako sa'yo. Na-hit ko. Sabi ng 13, i-hit mo ulit. Di niya pa binigay yung reward. Ang reward nun, ililipat niya ako. Kasi uso pa that time na ili-level up. Diba, from this hub, i-level up ka dun sa mas magaling. Level 1, level 2. Eh, that time, gusto ko din kasi gusto ko yung ibang association naman. Sabi niya that time sa akin, ulitin mo. Ulitin mo. Inulit ko din. Kasi sabi niya that time, baka kasi chamba. Accidental. Yan. Baka chamba. Ngayon, para at least mapalabas niya daw yung best in me. Na-hit ko, the following 2 times na-hit ko. Pagkatapos doon, excited na ako. 2 beses na-hit ko. Punta na ako ng Naga, level 1 na ako. Ganon, excited na ako. Sabi ko, may bagong environment, bagong association. Tapos, kinausap na ako ng Mentor Team. Sabi ko, kailan mo na kayo lilipat? Sabi niya, mag 100K ka. Diba? Kung ikaw, Justin, ganon ka. Anong gagawin mo una? Siyempre, naano ako. Imbis na matuwa ako, nagalit ako kay Mentor Team. Nasa Manila siya that time. Ano pa lang kasi that time July 15, kalahati pa lang ng buwan, nag-22K na ako. Sabi ko, tapos na. Tapos na kasi, padalawa na Sabi niya, kaya mo 100K. May 15 days pa. Nagparaway ko sa susunod. Nasa na yung first ng training ng mga MC before. Tapos dito ko yun. Kaya yan yung naalala ko nung sabi ko magtatako, i-share ko siya. Kasi ang pinaka-lesson doon na nakuha ko, di ba ginusto na natin yung success? Pero, hindi na yun guarantee na nakuha mo na, yun na yun. Dapat, kaya natin ulit-ulitin. Ganun siya. Kasi, the moment na mangyari man na may leaders na tayong ikakade or igagay, kaya din natin yun ipagawa sa kanya kasi tayo mismo nagawa natin. Tama? That time sabi ko sa sarili ko, tinanong ko siya. Sabi ko, bakit 2 beses na nga? Bakit hindi pa din? Sabi ko, parang sinabi ko that time sa kanya na nagsisinungaling ka na, ayaw ko ng ganon. Siyempre, ganon talaga buhay, ganon talaga ang galing ko. Yun, doon ko naintindihan na may mas plano pala siya. Alam niyo po ba, yung time na yun na pinush niya ako, doon po lumabas yung fullest potential ko. Syempre pag galit ka yung hindi mo nakukuha yung gusto mo Di ba pag bata? Gusto niya yung laruan, di ba? Tapos may ginawa na siyang something tapos hindi pa din binibigay. Di ba? Nag-aano talaga siya para makuha niya yung isang bagay na yon. 2 beses na. Tapos ipupush pa ko. Imagine mo na tanggap ng utang ko from 20K, 100K. Hindi man lang dumaan sa 40K, di ba? Ganun siya. And that time, sabi ko sa sarili ko, what if magtiwala ako? Kasi sabi niya dun sa phrase na yon, hindi ko naman ito ipapagawa sa'yo kung hindi ko nagawa before. At hindi ko naman ito ipapagawa sa'yo kung hindi ko nakikita kaya mo. Ay, kung hindi ko nakikita, hindi mo kaya. Yung parang gano'n. Yun yung thought. Sabi niya, pinapagawa ko ito sa'yo kasi nakikita kung kaya mong gawin. Ito, to cut the long story short po. Nangyari yun. Nag-100K ako July, August, September. Yun yun, 2023. Kaya na-award din ako noon before ng top 30 sa previous company. Yun siya. So, yun siya. Kumbaga ng kwento ko. Kumbaga that was me before, pero gusto ko
nakakapag-create ng better result for Yes! today's Ganun siya. Yes! So, kasi mas malalim na sa akin na talagang yung success ginugusto. Yes! Kaya kung gusto po natin maging successful talaga, sabay-sabay na tayo. Di ba? Yan! So, next po. Yan. Ito. Ayan. O, di ba? Yun yung story. Pinahid sa akin, paulit-ulit, tapos na ano ako. Ito lang yung naging ano ko that time. Separate yourself from your distractions or your distractions will separate you from your goals. That time, sa dilema ko na yon, ang distraction ko, sarili kong ego, sarili kong pride, yung sarili kong emotions. And that time, inayos ko. Kasi sabi kasi that time ni Mentor Team, inuulan na sa'yo ngayon yung blessing. Na kahit wala kang masyadong gawin, lumalapit na yung pay-ins. Yung alam mo yung naranasan niya na yung pagkagising mo, ang ganda ng gising mo, tapos lahat na makausap mo, nag-hot speak. Yes! Papadala talaga, yung alam mo yung nakakabahan ka, makunin ka na ni Lord kinabukasan. Kasi naranasan ko yun, that was the time na sa isang buong araw, nakapag-create ako ng 200,000 na sales. Tapos 3 tao, ganon. Kasi that was the time na, ewan ko lang, basta yun na yung winning era baga, na inuulan na, nasa laser light focus, ganon siya, na yung nagsunod-sunod. And that time, sabi ko, totoo pala talaga, na the moment na i-separate mo yung sarili mo sa distractions, okay, or i-distract mo yung distraction, di ba? I-distract mo yung distraction, maano ka talaga. That time, sabi ko sa sarili ko, wala namang ibang nakakapag-distract sa akin kundi yung utak ko, yung emotion ko. Kaya inayos ko yun. Kaya right now, yan, kasi na-excite ako, kumbaga, 2025, it's my lesson era. And the coming years, yan, it's our harvesting era or winning era na. Yeah, kaya sabay-sabay tayo. Kaya right now, diba? Madami tayo, ang success kasi hindi talaga flat. Talaga maraming curves dyan. Pero ang parati lang natin doon tayo matututo, doon tayo gagaling. No worries naman. Kasi nandiyan naman yung mga mentors di ba? Yan, sila Mentor Danny, si Mentor Juliana, ang FP natin, si Mentor Jackie, si Mentor Team, yan. Mentor Arlene, and yung iba po natin, si Mentor Shaina, yung panibago po nating core leader. So, yun. Kumbaga, hindi mo po ito gagawin mag-isa. Okay? So, mentor should be 3 to 4 times ahead of you. Hindi lang nga yan kasi Mentor Jackie, 100 times ahead. 10 times ahead. Because they become your eyes of the future. Yes. Yun. Doon ko yun na-realize yung, yung bagyo. Yung bagyo na, yung pumunta tayo dito, ng Saturday, na bago yung Opo pa, Opo. yung October, di ba, yung may event pa tayo nun sa McDo. That time, tapos pa tayo dito, dry run sa New Blossom. Kumbaga doon ko, oo nga, yung leader, hindi naman tayo ipapahamak niyan. Kasi kumbaga kung may bago naman talaga, syempre, damay siya kasi kasama natin siya. Kumbaga, totoo talaga na makinig tayo, though may doubt, kasi syempre tao lang din naman tayo. Pero the moment na mismo kasama mo naman yung tao, and alam naman niya yung ginagawa niya, and may mga bases naman siya, yun, nakita ko na, sabi ko, nag-aaral siya ng ganito, ganyan. Kaya nung may mga event na ako yung nag-handle, yung now, online, tapos, basta yung ako yung magiging crew chief that time, sabi ko, hanggang dito nag-chat si Mentor Jackie sa GC namin, na magiging super yung panahon, go ko din yung event. Parang ganun. So, yun. Kumbaga, right now, eto tama to, mentors can be brutally honest to you and tell you that you are wrong. Nangyayari siya. Actually, nangyayari siya. Pero, ang pinaka lang doon is, kunin natin yung kung ano yung lesson. Kasi yung mentor, hindi naman ganun ka-brutal sa'yo kung wala ka naman ginagawang masama. Tama? Yun. So, ang pinakamaganda dito, eto, ako talaga, before, nung mga panahon na that time, minsan naabot sa point na hindi mo makuha yung point. Pero, ang pinakamahalaga,
nandyan siya, may nangyari sa kanyang mabuti sa pinapagawa niya sa'yo, gawin mo. Kahit nahirapan ka, kahit nahirapan ka kasi, yun nga, hindi naman yan ipapagawa sa'yo kung hindi naman maganda. Yun yung pinaka-important. Okay? So, I hope, ano po natin, ma-value po natin yung mga mentors natin. Kasi, yun talaga, para at least maging successful tayo ng mas mabilis dito. Talagang dapat, respect, sumunod, ganun siya. Okay? So, yun. Oh, thank you so much, mentors. Yes. Yes. Thank you so So, much. ayan. So, ngayon, proceed na po tayo dun sa 3 important C's in business. Okay? Tapos na tayo sa mindset, tapos na tayo sa kung ano yung kailangan natin gawin. Ngayon, ito consider po natin itong confidence, commitment, and competence. Dapat, the moment na part ka na ng Ascensus Prime, confidence ka dapat. Confidence ka dapat na mas lalo mong galingan and kumita ng malaki dito kasi nasa tamang community ka and nasa tamang company ka. Tama? Kasi that time, imagine nyo po, kung hindi po ako napadpad sa ganitong industry, hindi ako ganito ka-confident right now. Tama? Kasi, kung nabuhay ka dun sa bundok, ang benefit lang sa'yo, huwag ka nang mangarap ng malaki. Diba? Huwag ka maging ambisyosa. Pag mataas yung lipad mo, sobrang lalim din yung ano mo, ganon. Eh, syempre, mababa yung confidence ko. Pero dahil sa community, no, ganito, may mga trainings, may mga workshops and all that, may mga events, yun, mas lalo kong na-value and mas nakita ko na talagang kaya ko pala. Diba? So, ganun din, palabasin na din po natin yung confidence natin. And wala na lang tayong, pwedeng ikahiya. Kasi yung team natin, yung team natin, Ascensus Prime, yung company po natin, given naman na yung system, tama? Halos everyday may event tayo. Tama? Kumbaga, kailangan na lang natin din gawin yung part natin. And of course, yung commitment. Sa lahat ng po, even hindi man dito sa ganitong industriya, kahit sa labas, kahit hindi po tayo committed, hindi naman natin makukuha yung kung ano yung gusto natin. True. Sa'yo, Ate Rose, kung hindi ka naman committed na bilang domestic helper dun sa Hong Kong, hindi ka naman kikita ng malaki dun eh. Tama? Kung hindi ka naman nag-commit na yung opportunity na yun na ginagawa mo is yun yung pwedeng makatulong sa'yo at sa family mo. Diba? Ganun siya. So, ngayon, Coach Pacoy, Coach Justin, at sa lahat ng baguhan dito, so mas maganda, the moment na part ka na ng Ascensus Prime, plug and play na lang. Sabi ni Mentor John. Yan. So, dapat 100% na po tayo committed. And of course, confidence na tayo, committed na tayo, dapat maging competence tayo. O, dapat magaling din tayo, kahit pa paano. Okay? Hindi naman agad-agad, galing mo na agad sa lahat, pero at least kahit pa paano gumaling ka. Kasi, dito po, para kumita ka po ng malaki, okay? Dapat magaling ka po halos sa lahat. Hindi ko na bibitinin. Ganun talaga. Kasi, para ma-handle po yung tao, ma-sustain, maging consistent yung result, dapat competence ka. Kasi tao po, di ba, Coach Ate Rose, kung hindi mo man nakitaan ng competency Coach Shannon mo, di ba hindi ka naman mag-for good dito? Yes. Tama? Ganun siya. So, yun yung pinaka-importante. Kaya, pag binibigyan po kayo ng chance, halimbawa magsalita dito, mag-3 things to be grateful for, mag-host, i-grab nyo na po. Kasi dyan po nag-start yan na 3. Yes. Okay? So, I hope malinaw po. And of course, next po tayo. Yan. So, ito po. Team intensity versus consistency. Okay, yun. Nalaman na natin yung capital natin, yung kung ano yung mindset natin para mas maging successful. Ngayon, ito naman yung level. Ngayon, ano yung gusto mo? Yung araw-araw, hustle ka ngayon, walang tulog. Kumita ka na malaki 100K, tapos 1 year pahinga. Parang ganun, kasi mapapagod yung katawan mo. Tama? Or, slowly but surely, kumikita ka, hindi naman agad-agad kalakihan, pero at least ginagawa mo yung part mo, araw-araw ka nag-grow, consistent, ginagawa mo yung part mo, consistent, nagsiserve ka sa community, consistently, tinutulungan mo yung mga business partner mo, yung result po is talagang tuloy-tuloy po. Tama? Di ba po yung langgam, hindi niya naman kayang kainin yung buong tinapay sa isang upuan? Di ba, inaaraw-araw nila? Tama? Ganito din po dito sa negosyo natin. Okay?
So, walang overnight success, pero the moment na consistent po tayo, okay, consistent po tayo sa ginagawa natin for sure, yung kung ano yung result na gusto natin, madali po natin yung makuha. Yes. Okay? Okay naman, intensity, pwedeng ipagsabay tas consistency. Pero kung intensity alone, pangmadalian lang po siya. Tama? Dapat talagang intense yung hustle, talagang grabe din yung hustle, pero dapat mas maganda, makonsistent po natin. Yeah. Okay? Yon. So, next po tayo. Yan. Ito, should versus must. Yung should, parang kung ano yung pinapagawa sa'yo. Let's say, you need to drink water today, 8 glasses. Yun lang yung sinabi sa'yo. Pero, pag sinabihan kang, I must to be successful, yun yung ano. Yun yung, kumbaga, rule talaga yun na hindi mo babaliin sa sarili mo. Parang ganun. Kunyari, pag ang level ng I should be successful, parang ang baba. Pero pag sinabing I must be successful, di ba ang lalim? Kasi parang sa sarili mo mismo, parang pag sinabi mo I should, parang may condition, di ba? May condition. Ibig sabihin ay, parang, oo, parang sinabi lang, tapos hanggang sa ganito lang, chill lang, may relax, parang ganun. Pero kung sinabing I must, talagang whatever it takes. Di ba po? Yes. Ganun siya. Kaya, yun, kaya nilagay ko dyan na picture. Yun. So, kasi, sila yung mga reminders ko na talagang sure na dapat mas talaga yung ano natin dito. Level ng commitment sa success na gusto natin. Okay po? Yan. So, next. Yan. Eto na. Dito ako mas magiging detailed. Beginner's Guide. So, things to do after you enrolled in Ascendra International and Ascensus Prime. Okay? So, portal login. So, sa mga business partner na dito, marunong na kayo mag-open ng portal nyo? Yes. Business account nyo? Dapat marunong na po kayo. So, ang pinakamaganda po kasi dyan is, that time kasi nag-start ako, baguhan pa lang ako, kakasali ko pa lang. Ino-open ko lang yung portal ko kada umaga. Kada. Yun, ino-open ko lang yan every day, every morning, pagkagising, ino-open ko lang, tapos ini-imagine ko ng may laman. Tapos, di ba, pag may kausap kang kakilala mo, tapos gusto ina-share mo din yung negosyo, pwede mo yan gamitin sa kanya, magamit sa kanya. Pero lang ba bro, ang ganda ng company namin, imaginein mo, ito yung portal namin, tapos ito yung mga dito mo makikita yung mga income, ganun. Wala ka pang makikita dyan sa akin kasi syempre kakasali ko pa lang ngayong araw. Kahit last month ka pa sumali. Hindi niya man alam. So parang ganun. Tapos, ang may bibigyan mo nun is nakasali ka na, nagawan mo na ng paraan. Tama? Sabi nga di ba, if marunong po tayo mag-maximize ng sa tingin natin maliit ngayon, mas ma-maximize natin din yung malaki, time will come. Let's say ganito. Yung isang leader ko, si Ate Christy sa Hong Kong, ang ginagawa ko sa kanya, sabi ko, Ate Chris, proud ka sa kung ano yung result mo right now. Kasi dati nga, nung 0-0 pa yan, proud ka na may portal ka. Eh ngayon may laman, dapat mas nabibida mo siya. Tama? Kasi, depende po yan sa pagbagsak. Halimbawa, ako, may 10,000 ako. Pero pwede ko siyang magamit pang-inspire sa napakaraming tao na pwede kong makausap. Paano po natin mapapalaki yung 10,000? Ganito. Ako, anak ko na magsasaka. Walang connections, wala akong relative sa mayayaman. Anak ko na magsasaka. Ngayon, Sir George, ikaw sasali ka sa akin na anuhan kita, na sharean kita ng negosyo. Kakausapin kita. Sir George, actually baguhan pa lang po ako sa ganitong negosyo. Imagine mo, Sir George, may 10,000 na po akong kinita. On your part, maliit. Di ba, maliit? Kasi, syempre, sa background mo, maliit yun sa'yo. Pero ang laki na nun sa akin, Sir George. Imagine mo, anak po ako na magsasaka. Pero nakakatuwa, kasi fresh grad ako, first time kong kumita ng 10,000 pesos sa loob lang ng 3 araw. Diba? I-imagine that, yung kuya ko po, empleyado na for 5 years, ang kinikita lang po niya, 10,000 a month. Pero nakakatuwa po, Sir George, kasi ako, grabe, kaya hindi ko pa po yan ini-encash ngayon. Kasi nakakatuwa, parang hindi po ako nakakatulog, kasi kumita na po ako ng 10,000. And ganun yung way ng pagsasalita mo, may inspired. May inspired po siya. Kahit na si Sir George, kahit ganun yung bagsakan, malalakihan siya. Grabe naman, nakakatuwa naman.
yung ganitong negosyo kasi yung mga kagaya ni Lizelle na hindi naman alam yung ganitong negosyo, kumikita. Sali na kaya ako. Ganon. Kaya dapat, kung beginner ka, tapos may portal ka na, alamin mo kung paano mag-open ng portal na yan. Tapos, i-maximize mo. Kahit wala pa yan naman, or kahit nalagyan ka pa lang ng tao. Di ba, may left and right po tayo? Di ba, naiipon doon yung points sa left or sa right? Ibibida mo din yun. Pwede po yun mabida. Alam mo, tita, nakakatuwa dito sa community natin. Kasi, tulungan po dito. Imagine mo po, tita, bago pa lang po ako. Last week pa lang po ako sumali. Pero dahil sa nagtutulungan po dito, ito na po yung nilagay sa akin na tao ng business partner ko. Tapos, tita, the moment na maparisan ko po ito sa kabila, ito na po yung kikitain ko. Ipapakita mo yun. Di ba nakapeso na? Yung sa right? Kung nalalagyan na kayo ng tao, yun po yung pwede yung pambida. Okay? Ganon, yun yung mindset. Hanggang sa namamalayan mo, kakasalita mo, namamalayan mo, next na sharing mo, totoo na yun. Tama? Hindi ka naman nagsinungaling kasi totoo namang kikitain mo yun. Pero, inaano mo lang yung story mo. Dito kasi, storytelling lang eh. Naniwala nga ako that time naniwala ka nga. Ngayon, i-share ko din yung kung ano yung nakita mo dito. Okay po? So yan. Tapos, mas maganda, mamaster po natin yung business. Yes. Okay? Hindi po, si apply na, si SP Dani na, si SP Janet na yung bahala, si SP Shena na yung bahala. Tama? The moment na nagnegosyo ka po, naglabas ka na lang din naman ng pera, pinagpaguran mo yan, pinangutang mo yan, dugo at pawis mo yung pinangungunan mo dyan. Kumbaga, mas maganda po na aralin mo din. Yes. Okay? Kahit 2 to 3 hours kung nagtatrabaho ka, OFW, or empleyado ka, estudyante, at least kahit pa paano nagagawa mo siya. Bakit? Nilabasan mo ng pera, nangangarap ka na kumita ng malaki dito, tapos hindi mo po siseryosohin. Tama. Ganun siya. Hindi, kumbaga, paano yun? Hindi ko kaya ng time. Kumbaga, ang dami kong ginagawa right now, isasabay mo po siya. Hanggang sa pamamalayan mo, gumagaling ka na. And the moment na nalalaman mo na, yung negosyo, lahat-lahat, may execute mo din. Kasi useless po, pag alam lang natin, kasi hindi po natin na-apply. Okay? And, pinakamahalaga po, right away. The moment na nalaman na natin, yung negosyo, kung paano gagawin, eto po, binibigay po ni Mentor Juliana na training guide, nandun na lahat. Tapos, i-assist niya na lang po yung mga mga business partner para magawa siya. Okay? Para magawa siya, igagay niya, ito, pipindutin, ganito. Kasi yung iba baga natatakot sa link. Kung hindi naman yan link na makakahack. I-guide nyo lang, tapos pag na-guide nyo na, ipag-monitor nyo din. Tama? Pag-monitor nyo din kung na-visit nyo pa yung page. Makikita nyo naman kung na-visit niya or napapanood niya. Kasi pag napapanood niya yan, na-share niya yung post. Tapos follower na siya ng page. Ganun siya. So, yun yung pinakamaganda, kahit sa baguhan po, mas maganda, mag-step up agad. Hindi na po dito effective na 1 month ka pa lang, 1 week, 2 weeks, 3 weeks ka pa lang is enjoy mo. Maging masaya lang, hindi na po dito. Mas magiging masaya na habang 2 weeks ka pa lang, 3 weeks ka pa lang, baguhan ka pa lang, kahit pa paano, gumagaling ka na. Yes. Okay po? Yan. So, right away, i-apply po agad yung matutunan. Okay po? So, next. Ito din. Very important po ito, mapa-estudyante ka man, empleyado o OFW. Skills needed, lahat ng bagay na tutunan. Okay po? Yan. Ang success, sinasadya, makinig, gawin ang part para magkaresulta. So, first thing foremost, dapat matutunan po natin or maituro din po natin yung ganito. Ito yung pinaka-basic, yung tatlo, prospecting. Sa mga baguhan, ang gagawin po muna, ayusin po muna yung Facebook. Kasi Facebook is the representation of yourself. So, yun yung magre-represent ng worth mo as a negosyante. Pag yung Facebook mo, mukhang di man magpapadala sa'yo. So, kumbaga, ang gagawin po natin, mag-change ng DP, profile picture, cover photo, tapos ayusin yung newsfeed ng Facebook. Okay? Tapos na mag-start na mag-add friend. Yung mga friends po right now, i-maximize na.
Yan, i-share ang business sa mga kakilala at sa mga hindi kakilala. So, magre-revolve lang yan sa FB page, ay sa Facebook, sa mga friends. 5 names daily, 3 conversation per day, 1 presentation every day. So, yun siya. So, sa mga baguhan, ang gagawin ko muna, ayusin muna yung Facebook. Yung sinabi ko po. Ang tawag doon, Facebook marketing. Kasi, pinakamaganda, bago ko po mag-start na gawin to, at least nakaready na yung Facebook. Okay, nakaready na. Tapos yan, tapos mag-post, mag-add friend, tapos sabayan din ng pag-FB ads. Pag okay na, or pag kaya mo na akong mausap. Kasi tapon yung tao na kakausapin kung hindi mo pa yan na-improve. So ngayon, pwede yung coach ang mag-present kung hindi pa marunong, pero mas maganda mag-observe ka kung paano ginagawa. Okay? So, dito po, yan, meron naman tayong presentation sa EIF sa Zoom event natin. Mamasdan nyo lang kasi ang ano lang naman doon, di ba pare-pareho lang naman tayo ng negosyong sinishare. Wala namang ibang sinasabi si Mentor Jackie, iba na pangalan. Dinuguan. Ram. Di ba? Gusto natin dinuguan. Kumbaga, ang gagawin na lang natin, apply natin. Okay? So, ang pinaka-the best, alamin mo kung ano yung pinaka-learning style na effective sa'yo. Kung ang effective sa'yo is may magpe-present muna, tapos gagawin mo, and then be it. Sariling sikap. Ako kasi that time, talagang sabi ko, naglabas na ako ng pera eh. Kung saan-saan pa ako nakarating para lang hagilapin yun ng pera, pampuhunan. Kung bagay, hindi man ako papayag na walang mangyari. Kaya that time, ang learning capacity ko kasi, parang ang learning style ko para matuto, parang may gagawin muna ng isang tao, tapos gagayahin ko. Parang ganon. So, ang ginawa ko, since wala namang gagawa, may training naman sa Zoom. Napakinggan ko yon, tapos may salamin, doon ako nagpa-practice. Yan siya. So, kung nasa hub ka, i-advantage mo na po yun. Pero pag wala, at least, gawin mo na po yung kung ano yung sa tingin mo, mabilis kang matuto. Okay? And of course, closing. Sa closing naman, no worries naman dito kasi may mga events naman po tayo para mabilis ma-close yung tao or ma-done deal siya. Yon. So, ma-final push. So, meron tayong event tomorrow. Yan, yung ABC rule. So, mas maganda, ma-maximize din po natin yon. Kasi, hindi pa po namin nararanasan yung hindi na makatayo na sunod-sunod na done deal. So, ngayon, ang kailangan po is lahat po dito sa atin ma-maximize yon. Kasi ganito. Doon kasi mas mapapadali kasi 'di ba yung training natin sa office ay yung training natin Monday Zoom, Tuesday dito, Wednesday online ulit Zoom or done deal. Tapos Thursday, Friday free. Pwedeng intensity team or powerhouse elite circle. Yun yun. Tapos Saturday may face-to-face event ulit tayo. So ngayon, bakit ko pinapa-maximize yung done deal or closer's edge? Kasi, di ba po, yung mga nakakausap natin, kunyari, nadala natin sa office, si Ate Belinda, nadala ni Ate Rose sa office. Mas maganda, Saturday, di ba Saturday niya nadala? Di ba hindi siya makakasama? Sunday, di ba? May Sunday. Tapos may Zoom na Monday, dapat mapatin niya siya sa Zoom. Tapos, madala ulit siya na Tuesday. Tapos, pwede ulit siyang mapa-A sa closer's edge para sure na sure talaga. Hindi na mahawaan ng virus sa labas. Yun siya. So, yung closer's edge naman, ano yung pwedeng ipakausap dyan? Prospect. Qualifier. Estudyante, OFW, empleyado. Okay? Paano yun pag hindi pa ako marunong mag-present? Papresentahan mo po muna sa coach mo or sa success partner mo. Tama? Depende yan sa kung ano yung setup yung dalawa. Tapos, ipa-closer's edge po. Para at least makita niya, kasi si Coach Justin, may prospect siyang, qualifier siyang empleyado, estudyante, ay working student, dapat mapakausap niya yun sa makakarelate para sumali talaga. Ganun siya. So,
So, mas maganda, bukas po, may closer's edge, i-aano ko na lang, isasabay ko na din. Mas maganda, ma-maximize po natin yon. Okay? So, lahat pwede pong ipakausap. Even me, nagpapakausap nga po ako, pinapag-goalset ko yung mga leaders ko. Kasi, kumbaga, ang laking tulong talaga nun. Ang laking tulong. Kasi, ang leaders kasi, mawawalan sila ng excitement the moment na hindi sila napapakausap. Sa loob nga ng isang linggo, kung wala kang ibang isisend dyan na makakapagpa-excite, hindi mo na yung maano. Tama? So ngayon, dapat mapa-dandle sila. Okay? And mapa-attend sa training. Yun, call to action must be clear and strong and with inspiration, not pressure, then stay calm and don't argue. So, no worries naman kasi itong mismong now ko, meron naman ito sa YouTube channel. Thank you so much, Mentor Juliana. Na-upload na po ito ni Mentor Juliana, yung ganito din. So, para at least mabalikan nyo po. So, yun. Yan man lang. So, thank you so much sa lahat na nandito sa event natin right now. I hope na, ma-apply po